So ayan guys, another day, another unit. Bali may isang unit tayo dito. Bali ang problema nito ay no communicating sa ECU. Bali ang ginawa natin, chinek natin lahat ng mga wirings. Tapos dun sa ECU, binaklas natin yung ECU, chinek din natin yung mga supply doon kung kompleto from OBD port papuntang ECU. Chinek natin isa-isa yung mga wires kung buo. Tapos may nakita tayong dalawang wires, yung kulay red tsaka white. Wala siyang continuity. Chinek natin sa multimeter. So ngayon sinundan natin yung wire from OBD port papunta sa kanyang connector sa may gitna ng dashboard. Tapos chinek din natin yung connection from ECU papunta dun sa may kanyang connector sa may ilalim ng dashboard. Tapos papunta dun sa kanyang OBD port. So ito guys, papakita ko sa inyo yung binaklas natin. So ayun guys, nilagyan natin ng OBD scanning sa kanyang OBD port. I-check natin kung ano yung nag-a-appear dyan. So nilagay na natin sa on position yung kanyang susi. Tapos i-scan natin. Yan. Tapos Suzuki. Ayan guys, oh. Yan ang nag-a-appear dyan. Communication error. Number 1, make sure ignition switch is on. Naka-on naman. Make sure the tester is connected to. So naka-connect naman yung ating tester. Ito yung problema niya. Hindi niya ma-read yung ECU ng ating scanner. JOB dito, kaya nakakascan doon sa mga Japanese car. Lahat naman ng mga DA64, ito naman yung gamit natin na pang-scan, or DA17, okay naman, gumagana siya. So ngayon, ang hanapin natin dyan yung problema niya, yung connection. Iisa-isay natin yung wires dito, 6 yung wires dito. Iisa-isay natin yan papunta sa ECU. Ngayon, pag walang connection dyan, yung wires, ang gagawin natin, check natin dito, yung connection niya, papunta doon. Yan sa may socket na yan. Hanapin natin yung kulay niya lang dyan. Kung walang connection yan dito, papunta doon, susundan natin yung wire from doon, papunta rito sa kanyang OBD port. Tapos from doon naman sa ilalim papunta doon sa ECU kung buo yung wires niya. So yun ang gagawin yung itetest. Hanapin natin yung problema. Bali DA64V ito, non-turbo. Ayan yung kanyang makina, umaandar na. So okay na, solve na yung problem natin. Bali itong ECU na to, binaklas ko to. Chinek natin lahat ng mga wires dito, yung connected doon sa kanyang OBD port. So 6 wires, bali gagamit tayo dyan ng temperature gauge na may RPM. Ayan, gumagana na. Tapos may temperature gauge, may RPM, fuel consumption, kilometer na tinakbo, tapos yung speedometer. Gumagana na siya ngayon kasi na hanap na natin yung problema. Bali susundan nyo yung wires from dito. Yan. Kasi yung 6 na wires niya, merong mga wires na nandito sa baba, meron naman na mga wires na nandito sa parting taas ng socket. Dito nakakabit sa kanyang ECU. Tapos ito yung connector dito sa may ilalim ng dashboard. Dito rin nakakabit yung kanyang 6 na wires galing doon sa kanyang OBD port. So dito sinundan natin itong red tsaka white yung may problema. Chinek natin, wala siyang continuity. Gumamit tayo ng multimeter. Tapos wala siyang continuity. Ngayon sinundan natin galing dito papunta dyan. Anong nangyari? Walang connection, wala siyang continuity. Sinukat natin, naglagay tayo ng wires ito kulay dilaw papunta dun sa kanyang OBD port. Tapos chinek natin tong wires, wala siyang continuity. Kaya sinundan natin to hanggang makarating tayo dito sa ilalim. Tapos may nakita ko ditong dalawang wires na naka-disconnect dito. Itong parang plastic na ito. Yung connection na ito, red and white, connected yan dito. Ayan, so hindi siya nakakabit, bali nakahugot siya. Tapos sinalpak lang natin yan, tinest natin ulit. Yan o, yung connection niya, red and white, magkasama yan, nakapilipit. So yan yung naging problema niya, wala siyang connection, wala siyang continuity. Kinonect natin yon, tapos chinek natin ulit. So yan, okay na, may connection na siya. Tapos iniscan natin, no trouble codes na, gumana na yung ating OBD scanning. No fault codes. Tapos sinerase natin ulit, cleaner natin kasi nagbaklas tayo nitong ECU. So bali nandito pala yung ECU dito, pareho din sa DA64W. Ito yung kanyang I-80. Sa mga nagtatanong, nakasalpak yan dito sa kanyang hose, dito sa may air filter. Dito yan nakalagay. So dyan ang I-80. Sa mga turbo engine naman, dito nakalagay sa yung metal, yung alloy, dyan nakalagay yung I-80 nya.
So ayan, ayos na. Ito na yung OBD scanning na may temperature gauge tapos RPM. Ayos, problem solved.